Lahat tayo ay nakaranas ng pait ng pagsisisi sa ilang punto. Yung mga sandali na sana, pwede nating ibalik ang oras at gawin ang ibang desisyon. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa pinakamatalino sa kasaysayan ay may sikreto kung paano mabuhay na walang pagsisisi? Totoo yon. Ang sinaunang mga Stoic gaya ni Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus ay bihasa sa pagpapanatili ng kapanatagan at paggawa ng mga desisyon na malinaw at matatag ang paninindigan. Ngayong araw, sisilip tayo sa mundo nila, hindi lang para pag-aralan ang filosofiya, kundi para kumuha ng konkretong payo na pwedeng baguhin ang paraan ng pagharap natin sa bawat araw. Mula pag-manage ng stress at anxiety hanggang sa paggawa ng mga desisyong tugma sa pinakamalalim nating mga pinapahalagahan, ang karunungan ng Stoicism ay hindi lang tungkol sa pag-unawa sa nakaraan, kundi sa pagkakaroon ng kontrol sa ating kinabukasan. Kaya manatili ka dito dahil hindi mo lang matututuhan ang tungkol sa mga pilosopong ito, kundi madidiskubre mo rin kung paano gamitin ang mga aral nila para mamuhay ng mas makabuluhan at walang pagsisisi. Buksan natin ang kapangyarihan ng Stoic wisdom ng magkasama. At promise, aalis kang may dalang toolkit na posibleng magbago ng buhay mo. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami hanggang dulo ng video dahil bawat bahagi ay puno ng insights na konektado sa isa't isa. Tinutulungan kang maabot ang buong lakas ng Stoicism para baguhin ang buhay mo. Harapin natin, si Marcus Aurelius mismo ay nakaranas ng isa sa mga pinakamapinsalang pandemya sa kasaysayan, ang Antonine Plague. Pwede sanang humantong ito sa mass hysteria at kaguluhan, pero pinili ni Aurelius ang pagiging kalmado at maingat sa aksyon. Gumawa siya ng konkretong hakbang tulad ng pagbibigay ng subsidya sa gastos sa libing, pagre-recruit ng mga bagong sundalo, at pagbebenta ng personal na ari-arian para punduhan ang mga operasyong militar. Hindi takot ang nagpalakad sa kanya, kundi ang makatwirang pagdedesisyon. Isang tunay na tatak ng pilosopiyang Stoic. Ang makasaysayang pangyayaring yon ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa tibay at pananaw. Itinuturo ng Stoicism na makita natin ang umuulit-ulit na pattern sa kasaysayan ng tao. Sabi nga mismo ni Marcus Aurelius, "Linggunin mo ang nakalipas sa mga nagpalit-palitang imperyo na bumangon at bumagsak, at mahuhulaan mo ang hinaharap." Ibinubulalas nito na sa pag-aaral ng kasaysayan, mas handa tayong harapin ang mga pagsubok ngayon. Sa katunayan, ang ideya na umuulit ang kasaysayan ay hindi lang klishe. Isa itong pundasyon ng pag-unawa at pag-asa. Pinapakita niya na hindi natatangi ang mga pagsubok natin ngayon. May iba nang nakaranas. Minsan ay mas malala pa. Sa pag-uugnay ng Stoic wisdom sa kaisipan ng ibang pilosopo, makikita natin ang kaparehong damdamin. Halimbawa, sinabi ng Greek na si Heraclitus na walang permanente maliban sa pagbabago. Tugma ito sa paniniwalang Stoic na ang mundo ay laging nagbabago at parte lang ng isang mas malaking siklo ng kalakaran ang ating mga karanasan. Sabi pa ni Aristotle, ang natututo ay kailangang dumanas ng sakit, at kahit sa pagtulog, bumabagsak ang sakit na di malimot sa puso, at labag sa ating kalooban, darating ang karunungan sa atin sa pamamagitan ng kakilakilabot na biyaya ng mga Diyos. Pinapahiwatig nito na kailangan ang mga pagsubok para tayo ay matuto at lumago. Sa ngayon, habang kinakaharap natin ang mga pambansang hamon, krisis sa kalusugan, mga isyong pangkapaligiran, o pagyanig ng lipunan, makakakuha tayo ng lakas mula sa mga aral ng kasaysayan. Kahit tila walang katulad ang mga nangyayari ngayon, kapag tumingin tayo gamit ang lente ng kasaysayan, makikita natin ang tapestry ng tibay at kakayahan ng tao na umangkop. Hindi lang ito pampalakas ng loob, ito'y nagbibigay lakas. Hinahamon tayo nitong harapin ang problema gamit ang rasyon at pagiging kalmado, mismo gaya ng ipinakita ni Marcus Aurelius. Sa pagyakap sa kasaysayan, hindi lang tayo natututo tungkol sa nakaraan. Natututo rin tayong harapin ang hinaharap.
Turuan tayo ng Stoicism na ang mga reaksyon natin ang kontrolado natin. Kahit mismong mga pangyayari ay hindi. Binanggit ni Epictetus, hindi kung ano ang nangyari ang mahalaga, kundi kung paano mo ito tinugunan. Kayang palitan ng mindset na ito ang pagtingin natin sa krisis. Hindi na ito mga hadlang, kundi oportunidad para sa paglago at pagbuti. Ang pagyakap sa kasaysayan gamit ang pananaw ng Stoic ay pagpapakilala na paikot-ikot ang daloy ng mga pangyayari at bahagi lang ng mas malawak na konteksto sa kasaysayan ang mga pagsubok natin ngayon. Nakakatulong itong manatiling balanse at maagap, hindi nadadala ng bugso ng damdamin. Sa pag-aaral kung paano hinarap ni Marcus Aurelius ang mga pagsubok, mabibigyan din natin ang sarili ng karunungan para harapin ang ating gamit ang biyaya at tatag. Minsan din ay napansin niya ng napakatalino. Mas mahal pa natin sarili natin kaysa sa iba, pero mas pinapahalagahan natin ang opinyon nila kaysa sa sarili natin. Isa itong malalim na obserbasyon sa pangkaraniwang dilema ng tao, na nauungusan ng pag-aalala sa opinyon ng iba ang sariling kagustuhan. Sa panahon ngayon, mas madalas na itong mangyari dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng opinyon, balita at social media. Ang sobra-sobrang impormasyong ito ay mahigpit na nagpapalala ng pag-aalala at pagkabahala natin. Itinuturo sa atin ni Marcus Aurelius ang isang mahalagang leksyon sa Stoicism, ang kahalagahan ng pagsasala ng ingay para makapag-focus sa talagang mahalaga, ang ating sariling mga pinahahalagahan at mga aksyon. Hinahamon tayo ng pilosopiyang Stoic na tutukan ang ugali at pagkatao natin, kaysa magpalunod sa alon ng mga opinyon ng iba. Mahalaga ang makilala kung ano ang kaya nating kontrolin at bitawan ang mga bagay na wala tayong magagawa. Sabi nga ni Epictetus, tanging ang edukado lamang ang malaya. Yung edukasyon na to, hindi lang tungkol sa aral sa libro. Kasama dito ang karunungan ng emotional independence at tamang paghusga sa gitna ng mga panlabas na pressure. Ang prinsipyong ito ng pagtutok sa sarili at pag-ignore ng external noise ay kritikal lalo na ngayon. Hindi dapat tayo magpadala sa takot at kasakiman na kalimitang dala ng opinyon ng publiko at sensasyonalismo ng media. Pwede nitong guluhin ang paghusga natin at mawala ang ating kapayapaan at linaw. Sa paninindigan sa mga personal nating pinapahalagahan at pagtatakda ng direksyon sa mga aksyon natin, manatili tayong malinaw ang landas. Hindi nadadala ng gulo sa paligid. Tumatagos ang konseptong ito hindi lang sa Stoicism, kundi pati sa ibang pilosopikal na tradisyon. Binantayan ni Socrates ang kahalagahan ng self-knowledge sa sabi niyang, kilalanin mo ang sarili mo. Ang ibig sabihin, tunay na karunungan at kapayapaan ay nakukuha sa pag-unawa sa sariling likas na pagkatao, hindi sa kung anong sinasabi ng nakararami. Si Plato naman, sa kanyang figuring Allegory of the Cave, ay maaaring unawain bilang tawag na pagtuunan ang katotohanan, imbes na mga aninong binubuo ng kasinungalingan ng lipunan. Sa pagyakap natin sa pananaw ng Stoic, natututo tayong unahin ang mental at emosyonal na resources sa talagang makakatulong, nagpapalakas ng resilience at sense of autonomy. Natutunan nating suriin kung alin ang mahalagang feedback at alin ang ingay lang. Ang kakayahang ito ang tumutulong para manatiling matatag sa ating mga prinsipyo at hindi nababahala ng madalas walang basehang takot na karaniwang gumagabay sa opinyon ng nakararami. Sa pagsasabuhay ng Stoic na prinsipyo na huwag pansinin ang ingay, napapanday natin ang ating sarili na harapin ang mga komplikasyon ng modernong buhay ng mas mahinahon at mas epektibo. Natututo tayong magtiwala sa ating sariling pag-iisip at desisyon at napananatili natin ang ating landas ng may kumpiyansa, malaya sa nakakagulo at madalas mailigaw na aling-awngaw na sumisikap na ilihis tayo. Hindi lang ito nauuwi sa personal na kapayapaan at linaw, kundi hinahayaan din tayong makapag-ambag ng mas positibo sa mundo, matatag sa ating mga pinakapinapahalagahan na halaga at kilos. Tinuturo ng Stoicism na ang esensya ng maayos na pamumuhay
ay hindi lang basta pagtiis sa hirap, kundi ang matutong maghanap ng tuwa at pagiging naroroon sa bawat sandali. Malakas ang bilin ni Marcus Aurelius dito. Paalalahanan ang sarili na hindi ang hinaharap o ang nakaraan ang nang-aapekto sa iyo, kundi palaging ang kasalukuyan. Iniimbitahan tayong ilipat ang ating focus mula sa kung ano ang dati o maaaring mangyari pa, patungo sa kung ano ang meron ngayon. Sa pagtutok sa kasalukuyan, nalalahukan natin ng lubos ang ating mga gawain at sitwasyon na bumabawas sa ating mga pangamba ukol sa hindi pa dumarating. Ang mindfulness, mahalagang bahagi ng stoic na pagsasanay, ay nangangahulugan ng sinadyang pagsasanay ng pagiging mulat sa ating kapaligiran, emosyon, at pag-iisip ng walang panghuhusga. Ang awareness na ito ang tumatali sa atin sa ngayon. Tinutulungan tayong makawala sa walang katapusang ikot ng pag-aalala at haka-haka na minsang bumabalot sa ating isipan. Tinuturuan tayong pahalagahan ang kasalukuyan, mapasimpleng gawain sa araw-araw o mas komplikadong tungkulin, at hanapin ang lalim at kasiyahan sa mismong karanasan. Binibigyang diin ni Epictetus ang halaga ng pagtutok sa kasalukuyan sa payo niyang, "Huwag mong gawing layunin na mangyari ang mga kaganapan batay sa iyong kagustuhan, kundi hangarin mong mangyari ang mga ito kung paano talaga sila nagaganap, at magiging maayos ang buhay mo." Pinalalalim nito ang paniniwala ng Stoics na ang kapayapaan ay nagmumula sa pag-angkop ng ating hangarin sa realidad, hindi sa pagbabalangkas ng realidad ayon sa ating gusto. Ang mindfulness ay may pagkakatulad din sa mga mas malawak na pilosopiya nina Aristotle at Plato na kapwa nagpapahalaga sa atensyon sa kasalukuyan. Ayon kay Aristotle, ang mabuting gawain ay nangangailangan ng pagiging mulat sa ating mga kilos at pagpili ng nararapat sa kabutihang asal sa sandaling iyon. Si Plato naman naniniwalang ang totoong kaalaman at kaligayahan ay nagmumula sa pag-unawa sa mga forms na maaaring ituring na paanyaya rin na pumasok ng mas malalim sa realidad ng kasalukuyan upang mahawan ang katotohanan sa likod ng anyo. Sa praktikal na aspeto, pwedeng sanayin ang mindfulness sa pamamagitan ng mga simpleng gawain. Maglaan ng ilang minuto araw-araw para magnilay, magpokus sa paghinga o anumang nararamdaman ng katawan. Maging buo ang atensyon sa ginagawa, mapakumakain, naglalakad o nakikipag-usap nang walang abala ng mga gadgets. Lahat ito ay nakakatulong para mas mapahalagahan ang kasalukuyan at mabawasan ang stress. Hindi lang ito tungkol sa pag-ignore sa hinaharap, kundi sa paglinang ng kalidad ng atensyon na mas nagpapahusay sa ating pagkilos ngayon, na siyang nagreresulta rin ng mas mahusay na paghahanda para sa anumang darating. Sa pagsasanay ng mindfulness, natututo tayong mamuhay ng mas ganap, hindi nabibigatan ng mga di kailangang alalahanin, at mas pinayayaman ng kagandahan ng kasalukuyan. Ang stoic na pagsasanay na ito ay hindi lang nagpapalakas ng ating personal na kalusugan, kundi mas nagpapabuti rin ng paraan ng ating pakikitungo at ambag sa mundo, ginagawang mas mapag-isip at mas mahabagin na tao. Minsang isinulat ni Marcus Aurelius ang paalala na tila mas mahalaga ngayon sa mabilis na pagtibok ng mundo. Maikli ang buhay, yan lang yon. Kunin mo ang makakaya mo ngayon ng mahinahon at makatarungan. Nilalarawan nito ang pangunahing paniniwala ng Stoicism tungkol sa pinakamahusay na paggamit ng kasalukuyan. Hindi bilang hedonismo kundi isang sinadya at makabuluhang paraan. Ngayon, madalas nating maranasan ang tinatawag na delayed return environment, isang modernong konsepto pero malapit sa turo ng Stoic. Ibig sabihin, ang mga desisyon at kilos natin ngayon, hindi kaagad natin ramdam ang bunga. Nagtratrabaho ka ng husto, pero maaaring linggo, buwan o taon pa bago mo makita ang resulta. At dito pumapasok ang halaga ng Stoicism. Tinuturo ng pilosopiyang ito na magpokus tayo sa araw-araw nating kilos at tignan kung tumutugma ito sa mahahabang hangarin at halaga natin. Halimbawa, ang simpleng paglalakad ay hindi lang ehersisyo. Sa mata ng Stoic,
Ito'y pagsasanay ng pagninilay at presence. Nililinis ang isipan para mas tutok sa kasalukuyan. Ang pagluluto ng masustansyang pagkain ay hindi lang pagpapakain sa katawan, kundi paggalang at pagmamalasakit sa sarili. Praktikal na anyo ng Stoic na paniniwala na gustuhin at igalang din ang sarili. Ang pagsasagawa ng hobby ay hindi lang pampalipas oras. Ito'y paraan ng personal na paglago, kasiyahan, at pag-ground sa kasalukuyan, at pagbawas ng pangamba sa hinaharap. Si Marcus mismo, isinasabuhay ang kanyang turo di lang sa pamumuno, kundi sa personal na buhay. Sulat niya sa journal ang mga pagninilay na ngayon ay bahagi ng meditations. Para sa kanya, ito ay paraan ng pagninilay sa gawa at karanasan, pagsasanay sa pagpapahalaga sa sarili na tinutulungan siyang manatiling nakasentro kahit sa gitna ng kaguluhan ng pamamalakad ng imperyo. May dagdag na payo si Seneca na umaakma sa aral ni Marcus. Hawakan mong mahigpit ang mga pilosopikal mong prinsipyo kapag mapag-isipang mabuti na parang ito ay utos mula sa langit. Huwag mong hayaang maagaw ito ng ingay at kaguluhan. Paalala ito na manatiling matatag sa ating mga kinaugaliang gawain at pangangalaga sa sarili. Turingin itong mahahalaga at hindi mapag-aalinlanganan bahagi ng bawat araw. Sa pagpuko sa sariling kabutihan sa kasalukuyan sa pamamagitan ng makatao at makatarungan gawain, natural nating inihahanda ang sarili para sa hinaharap. Hindi ito pagiging makasarili. Ito'y hinggil sa pagpapalakas at pagpapabuti ng sarili. Paglikha ng resiliency, sa paraan ng pagsiguro na ang araw-araw ay salamin ng pinakamahalagang halaga at pangarap natin. Sa paggawa nito, hindi lang natin pinayayaman ang sariling buhay, ngunit nagtatayo tayo ng pundasyon para mas mabuting ambag din sa iba. Si Marcus Aurelius ay isang halimbawa ng mahusay na lider. Laging inuuna ang kapakanan ng nasasakupan taimtim kaysa personal na kaligtasan. Sa pananatili sa Roma habang nagaganap ang Antonine Plague, naging halimbawa siya ng serbisyo kaysa pag-atras sa panganib. Ang Stoicism, para dito, hindi basta turing ang pagtulong sa kapwa na mabuting gawain. Ito ay batayang bahagi ng pamumuhay ng may kabutihang asal. Tinuruan tayo ng pilosopiya na ang ating sariling kalagayan ay likas na konektado sa kalagayan ng iba. Ang pag-abot ng kabutihan ay nagdadala sa atin sa pakikiisa sa mas malaking bagay kaysa sarili. Hindi lamang ito moral na ideal, kundi praktikal na estratehiya para sa kabutihan ng sarili at ng lipunan. Isinulat ni Marcus, ang hindi mabuti para sa kolonyal, hindi mabuti para sa bubuyog, isang magandang paglalarawan sa paniniwala ng Stoic na ang pansariling interes ay dapat laging bumagay sa kabuuan. Ang benepisyo ng pagtulong ay hindi lang para sa tinutulungan, kundi bumabalik din sa tumulong. Ang pagtulong, malaki man o maliit, ay gumagawa ng alon na nagpapalakas ng diwa ng komunidad at pagkakakilanlan bilang tao. Binibigyang diin ni Seneca, saan man may tao, may pagkakataon para sa kabutihan. Pinapayagan nito na gawing pagkakataon bawat interaksyon para gumawa ng mabuting epekto. Itinuturo rin ng psikolohiya ngayon na ang altruismo ay nagpapababa ng stress at nagpapataas ng kasiyahan sa buhay. Sumusuporta sa prinsipyo ng Stoic. Sinabi ni Aristotle sa Nicomachean Ethics na ang birtud ay nakasalalay sa tamang pakikitungo sa iba at ang totoong kaligayahan ay nasa makabirtud na kilos na nag-uugnay sa atin sa komunidad. Kaya naman, maging ito man ay voluntaryong pagtulong sa isang lokal na shelter, pagtulong sa kapitbahay na magbuhat ng groceries, o simpleng pagbibigay ng mabait na salita sa taong nahihirapan. Bawat kilos ng kabaitan ay isang hakbang tungo sa pagtupad ng ating Stoic na tungkulin na maglingkod sa kapwa. Pinagtitibay ng mga gawaing ito ang ating ugnayan sa ibang tao. Lumilikha ng isang suportadong komunidad na hindi lang nagpapayaman sa ating buhay, kundi nagbibigay rin ng proteksyon laban sa personal na mga alalahanin. Sa ganitong paraan, ang paglilingkod sa iba ay hindi lang tungkol sa pagiging matulungin. Ito ay pagkilala sa ating konektado sa isa't isa at sa papel na ginagampanan natin sa buhay ng bawat isa.
Sinabi nga ni Epictetus, hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa iyo, kundi kung paano ka tumugon dito. Sa konteksto ng serbisyo, ibig sabihin nito ay pumili tayong tumugon sa pangangailangan ng iba ng may malasakit at aksyon. Sa paggawa nito, hindi lang natin napapawi ang bigat ng mga nasa paligid natin, kundi napapalago rin natin ang ating sariling kapayapaan at tibay ng loob. Salamat sa pagsama sa amin ngayon dito sa Stoic Journal. Tandaan, ang landas patungo sa payapa at makahulugang buhay ay isang pag-iisip lang ang layo. Kung nagustuhan mo ang ating paglalakbay ngayong araw sa puso ng Stoicism, huwag kalimutang panoorin ang aming susunod na video na makikita mo dito sa screen. Mas lumalim pa, matuto pa, at patuloy na lumago kasama namin. Salamat sa pagiging bahagi ng aming komunidad at magkita-kita tayo sa susunod na video.